At ngayon sa ulo ng mga pangunahing balita, Pangulong Arroyo, tiwalang malalagdaan na sa mga madaling panahon ang kasunduang pagkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at ng MILF. Sandigan Bayan, tiniyak na aksyon ang kagad ang anumang mosyon na iaari ng kampo ng dating Pangulong Estrada kaugnay na kasong plunder. Philippine National Police handang iserve ang warrant of arrest laban sa 5 iba pang mga akusado sa plunder case. Filing ng certificate of candidacy para sa SK at barangay elections, pinalawig pa ng COMELEC mula September 29 hanggang October 18. Kumpiyansa si Pangulong Arroyo na malapit na makabuo ng kasunduan ng gobyerno at MILF. Sa kanyang pagsasalita sa Bishop Ulama Conference, PNP at AFP Peace Forum, nagpahayag ng paniniwala ang Pangulo na mareresolba na rin ang issue ng ancestral domain na nananatiling mahigpit na agenda ng peace talks. We are close to a peace agreement with the MILF, thanks once again to the Bishops Ulama Conference. We remain optimistic because of you that we can overcome the final barriers on ancestral domain so that we can give finality to the peace. Sakaling mabigyang katuparan ng peace agreement, sinabi ng Pangulo na maituturing itong hakbang upang matamo ang tunay na kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon, partikular sa Kamindanawan. Nauna nang sinabi ng Pangulo ang kahandaan ng Pilipinas na bumalik sa peace process anumang oras sa kanilang pulong ni Malaysian Prime Minister Abdullah Badawi sa Australia kaugnay ng katatapos na APEC Summit. However, even now we have already achieved a great deal. The region is vastly improved in terms of safety, security, and economic growth. So the current agreements that we have are making things better, even as we await the final peace agreement. And it will really take off if we achieve lasting peace and the millions of foreign aid promised comes pouring in. At habang positibo ang hangad na kapayapaan sa Kamindanawan, panahon na rin anya upang mamili ang rebeldeng komunista, tanggapin ang amnestiya o harapin na ipinatutupad na operasyong militar. Pagtiyak ng Pangulo, hindi kailanman pagkakaloban ng pamahalaan ng amnestiya ang mga terorista. September ngayong taon ang lagdaan ng Pangulo ang Proclamation No. 1377 na nagkakaloob ng amnestiya sa mga miyembro ng CPP-NPA. If we are to become a modernized country, we have to put a stop to their ideological nonsense and their criminal acts once and for all. It's either amnesty or military solution. Whichever way, communist rebellion must be stopped. Muli iginit ang Pangulo na kakambal ng kapayapaan ay ang kaunlaran ng bansa. Formal na rin ipinabot ng Pangulo ang pasasalamat sa Bishop Ulama Conference at sa pamunuan ng AFP at PNP dahil sa binuong Peace Covenant para sa ipatutupad na hakbang sa pagtamo ng permanenteng kaunlaran at kapayapaan sa bansa. Para sa National Broadcasting Network, Rocky Ignacio yung naging tagapagbalita. Pagkatapos maibaba ang hatol kay dating Pangulong Joseph Estrada, nanawagan si Pangulong Arroyo sa lahat na manatili sa landas sa pagtamo ng kabutihan sa mas nakararami at pambansang kaunlaran. Determinado ang Pangulo na manatiling leader ng isang matatag na pamahalaan. I call on our leaders in public and private positions of responsibility, in civilian life and military life, to continue joining, to chart a course of investment in our people and economic growth. On my part, I am bound and determined to captain a steady ship. Gate ng Pangulo, pumapasok na ang Pilipinas sa yugto na may halos abot tanaw na magandang kinabukasan, malayo sa dating nakapapagod na political drama. The government has stayed focused on what the Filipinos yearn for most. Tired of political drama and social instability, we are entering a new era where the vast majority wants a predictable future, a steady job, and a calm political climate.
Nakapaloob na rin anya ang Pilipinas sa bagong yugto ng kasaysayan na ekonomiya. Sa loob ng maraming taon, nakabawi ang bansa at naisaayos ang sitwasyong pananalapi. The people are concerned about maintaining peace, order, and stability. We have been through many upheavals. The people deserve a stable government and economic progress. That is what they are getting now. Samantala, inalis na rin ang red alert status ng Presidential Security Group sa seguridad ng Pangulo. Ayon kay PSG Chief General Romeo Prestosa, bumalik na sa Region 3 at CAR ang may 400 pulis na nagbantay sa paligid ng Malacanang. Tuluyan na rin inalis sa mga container vans at maaari na rin ipagpatuloy ng Pangulo ang kanyang aktibidades sa labas ng Malacanang. Para sa National Broadcasting Network, Rocky Ignacio ang inyong naging tagapagbalita. Hinihikayat ng Sandigan Bayan ng lahat na basahin ang desisyon sa hatol kay dating Pangulong Joseph Estrada. Hindi narinig ang buong desisyon sa korte dahil hiniling ng mga abogado ni Estrada na basahin na lamang ang dispositive portion. Kaya maigi sana kung ang ating mga kababayan ay mag-exert ng effort para mabasa nila ng kabuuan o kaya yung mga importanteng portions man lamang ng decision na ngayon ay pwede siguro maaaring may publish na mailathala sa mga dyaryo o kung meron tayong access sa internet, pwede niyong ma-access sa website ng Sandigan Bayan at ng Supreme Court para maintindihan nila ng lubos na ang desisyon ng Sandigan Bayan ay ibinase lamang sa ebidensya at saka sa batas. Wala nang iba. May 15 araw ang kampo ni Estrada para maghain ng motion for reconsideration. Bagaman ang desisyon dito ay karaniwang inaabot na lamang ang papel sa mga partido, maaari pa rin itong gawin sa korte. Maaaring may manghingi dito sa prosecution o kaya sa defense ng hearing. For example, gusto nilang magkaroon pa ng oral arguments tungkol dun sa mga issues na i-raise nila sa motion for reconsideration. But that is not mandatory. Isang araw pagkatapos ng makasaysayang hatol, balik sa normal ang mga gawain sa Sandigan Bayan. Nagawa pa rin pumasok ni Presiding Justice Teresita Leonardo de Castro sa kanyang korte. Ito ang First Division kung saan kasama niya si Justice Diosdado Peralta, ang isa pang miyembro ng Special Division na humatol kay Estrada. Pumasok din ng maaga si Attorney Maria Teresa Pabulayan, ang nagbasa ng hatol kay Estrada. Isang araw pagkatapos ng hatol, aminado siyang biglang naging celebrity dahil sa napaatas na tungkulin. I-cherish ko yung memory niya kasi talagang part ng historic kasi yung event, diba? Yung trial, yung part ako ng trial of the century, sabi nga nila. So siguro yung isa yun sa magandang experience ko as member ng Sandigan Bayan, attorney ng Sandigan Bayan. Bagaman balik na sa normal ang lahat at tapos na ang paghatol, patuloy pa ring usapin ito maging sa gusaling ito. Para sa National Broadcasting Network, Elena Luna ang inyong tagapagbalita. Iba't masaya sa iyong kapwa ay nakakatulong ka. Kahit mabigat na lahi ay gumagaan pag may kasama ka. Ganyan, ganyan, may pagkakaisa. Sana, sana, sarili ay